Yan. Welcome po muli sa ating channel dito sa Uno Online TV channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Well, mga idol, saan man kayo naroon ay patuloy ko kayong binabati ng isang magandang hapon. Mapa Luzon, Visayas, Mindanao ay naway nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, mga idol, shoutout po muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Siyempre, kung bago ka pa sa channel kong ito, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. Bueno, mga idol, ang topic ng ating paksa sa mga oras na ito ay napapanahon dahil nalalapit na ang ating tinatawag na Halloween o yung tinatawag na Piyestang Patay. At kapag mga gantong panahon, kalimitan ng mga palabas na inyong mapapanood, maging sa ating mga vlogger na nag-i-explore ay puro mga katatakutan at may kaugnayan sa mga kababalaghan. Diba tama? So, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito ay may kaugnayan din sa ganyang mga sistema na napapanahon. At nagpapasalamat ako sa ating mga ghost explorer na mga vlogger, sa ating mga ghostbuster, dahil mula nung naumpisahan kong panoorin ang kanilang mga pagbablog ay unti-unti kong naaalala yung aking mga nakaraan noong panahon na ako ay kasama pa ng aking bayaw na manggagamot. At palibasa nga, tuwing araw ng Martes, Biyernes o Huwebes ay naggagamot sila. Bagamat kasama niya ako, hindi naman ako marunong manggamot. Ako ay nakikipag-usyoso lang sa sistema ng kanilang gamutan. At sa awa ng Diyos, kahit papano, hindi man ako marunong gamot, may natutunan ako kahit konti kung papano depensahan ang iyong sarili laban sa anumang uri ng mga masamang elemento. Dahil siyempre kahit papano binigyan niya tayo ng tinatawag na mga sprekitik o yung orasyon para panlaban sa mga ganyan. At yun nga, sa ngayon, kung di ako magkamali, mga more than 10 years na nakalipas dahil tumalangit nawa ang kanilang kaluluwa at namayapa na. Mga panahon na yun na nakikiusyoso pa ako sa sistema ng kanyang gamutan, ay totoo namang dati hindi ako naniniwala dyan sa mga sinasapi-sapian o yung tinatawag na nakakatuwa na mga engkanto at kung ano-ano pa. Pero palibasa nga, naging miyembro tayo ng USI noong panahon na yun, doon ko napatunay at nakita sa akin sarili na totoo pala na may mga ganon. At nung una ay hindi rin ako naniniwala dyan sa mga spray-spreketik na yan na makakatulong. Nung minsan masubukan ko yung binigay sa aking spreketik, doon ako naniniwala na talagang epektibo laban sa anumang uri ng masamang espiritu.
At mula nga noon, nung kami magkahiwa-hiwalay na, napakinabangan ko naman yung mga ilang spreketek na ibinigay niya sa akin. Kaya nga malimit kong i-advise sa ating mga kapwa vlogger na nasa larangan ng explorer, mga ghost explorer, malimit kong i-advise sa kanila na ito na may natutunan ko rin doon sa aking bayaw, na saan ka man daw pumaroon, lalo't mapanganib na lugar ang pupuntahan mo, ay huwag mong kakalimutan magproteksyon o kumarga. Sabi nga, ano man ang iyong taglay, ikarga mo bago ka umalis, para diyan daw ang magiging gabay mo doon sa paroroonan mo. At ayon pa sa kanya, kapag yan ikinarga mo mula sa pag-alis mo ng bahay hanggang sa pag-uwi mo, kasama mo yan. At yan nga ang malimit kong i-advise sa ating mga idol na ghost exploration. Sabagay, may mga tao naman na hindi naniniwala sa ganyan. Tulad ko dati, hindi naman ako naniniwala dyan. Pero yung nga sabi, to see is to believe. At kung hindi mo masusubukan ng isang bagay, hindi mo malalaman. At hindi mo paniniwalaan. Di ba tama? Karamihan naman sa atin gusto muna makita yung prueba para niya malaman sa sarili niya kung totoo yung sinasabi mo. Di ba tama? Kaya nga ako, malimit kong i-advise sa ating mga ghost busters, ghost explorer na mga vlogger, huwag kayong aalis ng inyong lugar na hindi kayo nakahanda. Dahil sabi nga ng aking bayaw, kung ang pupuntahan mo lugar ng mga elemento o lugar ng diablo, kailangan nakahanda ka, dahil ang pupuntahan mo nakahanda. At padating ka pa lang, pupunta ka pa lang, alam na yan ng pupuntahan mo na darating kayo dyan. Kaya hindi maiiwasan na hindi nila kayo subukan, dahil sila pupuntahan nyo Ngayon, kailangan lang, ina-advise ko nga, sana wag na silang magsasama ng mga kasama nila na mahina, yung tinatawag na taglay. Diba tama? Kasi may mga napanood ako na talaga namang pag sinapian, hirap din silang palayasin. Ang binibiliban ko lang sa kanila, kahit pa nung mangyari, hindi nila iniiwan yung kanilang mga kasama na sinaniban. At kahit medyo natatagalan sila, napapalayas nila. Ito, ina-advise ko rin sa kanila na kapag ka may sinaniban o sinapian sa inyong mga kasama, ang una nyong tatapikin, yung kaliwang balikat. Tapikin nyo ito ng may halong spreketek sa kaliwa, dahil ang kapangyarihan ng diablo nasa kaliwa. Ang kapangyarihan ng itaas nasa kanan. At ang gagamitin mong panapik, kanang kamay, huwag kaliwa. Dahil yung power na taglay, kapag kaliwa ang ginamit mo, kaalyado yan nung gusto mong palayasin. Pag yan tinapik mo ng 3 beses sa kaliwang balikat na may halong spreketek, lalo't malakas yung spreketek na ginamit mo, lalayas yan. Tapos bubugahan mo siya sa muka. Bugahan mo ng malakas sa muka. Pag hindi nakuha ng isang buga, ulitin mo hanggang 3 beses. Ganon din yung pagtapik sa kaliwang balikat. Ganyan lang ang simpleng pagpapalaya sa mga sinasapian o sinasaniban. Pagkatapos, siyempre, ang tao kapag sinaniban, paglayas ng masamang espiritu sa katawan niyan, pagod yan, hirap yan. Hirap yung tunay niyang katawan at yung espiritu niya dahil yung sinapawan. Yan, di ba, meron ako napanood na
talaga namang hirap na hirap siya, tapos lumabas yung dugo sa bunganga tsaka sa mata. Pagka ganun ang sistema, malupit ang pumasok doon. Hindi kayang dalhin ng katawan ng pinasukan yung pumasok na masamang espiritu. At may posibilidad pang mamatay yun kung hindi agad maagapan. Kasi mamamatay ang sarili niyang espiritu dahil sinapawan nung masamang espiritu. At yun, kapag nakapasok ng husto at nakuha na niya, namatay na yung tunay na espiritu ng tao, pag alis ng masamang espiritu sa katawan nun, patay na yun. May posibilidad na iuwin yung bangkay ang inyong kasama. Kaya tandaan nyo, kapag may pinasukan, huwag nyong patagalin, palayasin nyo agad. Kaliwang balikat agad ang hahagupitin mo sa kanya. At saka bugahan mo sa mukha. Sa mukha lang, pag binugahan mo, mainita na yun. Lalayas yun. Magsasalubong yung power mo na ibinuga mo, tsaka yung power niya. Kung malakas yung ginamit mo, hindi niya makakayanan yun. Lalayas yun, hindi niya makakayanan yun . Pero kung mahina, tatawanan ka lang. Kaya nga pangunahin niya, kaliwa mo na. Gugulatin mo siya. Pagpikin mo sa kaliwang balikat. Tsaka mo bugahan sa mukha. Yan na, ito karanasan ko yan dahil kasi hindi nga ako manggagamot, hindi ako pero kahit paano natuturuan din ako nung bayaw ko kung paano palayasin yung masamang espiritu at kung paano puksain yan. Tandaan nyo, huwag kayong pupuksa ng masamang espiritu na nakapasok sa katawan ng tao. Huwag, kasi baka tangayin niya yung sariling espiritu ng tao. Ganon. Yung bayaw ko, pag may pinapalayas yun o may pupuksain yun na masamang espiritu nakapasok sa katawan, pinalalabas niya muna. At the same time, meron kaming kasama na may third eye, yun ang nakakakita doon sa anumang uri ng elemento na nakapasok sa katawan ng tao. At the same time, siya mismo nakikita rin niya yun. Pero itong inyong lingkod, wala tayong third eye. Kasi ang may nakakakita lang yan, yung may third eye . Pag wala kang third eye, kahit anong elemento, hindi mo makikita. Mararamdaman mo, pero hindi mo makikita. Pero nung turuan niya ako, kahit hindi mo nakikita ang masamang espiritu, basta't nararamdaman mo kung nasaan siya, bugahan mo yung lugar na yan. At ang sabi nga niya, sa mga nagmimilagro, left and right yan, tigpa 5 meters ang distansya niyan. Mula doon sa gitna ng kanyang pinagmilagrohan. Pag binugahan mo kaliwat kanan yan, shuffle yan. Masa-shuffle siya dyan. Ganon. Kaya nga, malimit ko sabihin sa ating mga idol, pag nagmimilagro na, yung lugar na pinuntahan nyo, sampulan nyo na. Huwag nyo na antayin may masaniban pa o may mapasukan pa. Dahil ako, bilang pintor, nagkwento ko na sa aking mga nakaraang video, sa mga bahay na pinipinturahan namin, pagka nagmimilagro na yung mga elemento, sinasampulan ko na kasi mahirap na . Lalo pa, sa grupo namin, ako lang ang marunong. Bagamat marami kami mga pintor, ako lang ang marunong. Ay paano kung halimbawa, sapihan mga 2-3, paano mo ngayon aanuhin yun? Kaya, umpisa pa lang, pag may naramdaman ka sa mga kasama mo na hindi maganda, pakpakin mo na. Ganyan ginagawa ko . Tulad nung isa namin kasama na, kwento ko na rin sa inyo . Kumakain kami, ang sama ng tingin sa akin . Tumigil sa pagkain tapos nakatitig sa akin . Kinakausap ko hindi ako kilala . Tinawag ko pa 3 beses yung pangalan, hindi ako kilala. Ano naramdaman ko hindi na maganda, di binakbakan ko siya, sampaling ko nung may spreketik nagulat pa . Pag yan, kinargahan mo ng spreketik yung kamay mo, sinampal mo yan, lalo't masama tingin sa'yo, hindi na siya yan . Tandaan nyo, palatandaan ng mga kasama nyo na pinapasukan unti-unti. Kapag nakatingin sa'yo ng malalim, tapos tatawagin mo yung pangalan niya 3 beses. Pag tinawag mo yung pangalan, hindi ka kilala, hindi na siya yan.
sibakin mo na agad. Oh, sampalin mo na may sprikitik sa mukha, lilipad yan. O kaya tapuyungin mo dito sa ulo. Oh, ganun ginawa ko, sinampal ko, nagulat pa eh. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Kumakain tayo, nagkukwentuhan tayo, iba na ang attitude mo. Sabi niya, nahilo ako. Nakaramdam daw siya ng hilo, parang inantok siya. Ganun yon. Yung tunay na espiritu mo kasi, kapag sasapian na, patutulugin nila yan eh. O kaya, aalisin nila ng malay para makapasok sila. Yung mga napanood ko na sinasapian doon sa pag-i-explore, kaya ganun yon, na parang lumalaban. Kasi may karga rin sila eh. Oo. May karga rin sila. Kaya lang, mahina yung karga nila, kaya sila napasukan. Naglalaban yung taglay niya at saka yung gustong pumasok. Kaya yung subukan ng dugo. Oo, mas malakas yung gustong pumasok kaysa doon sa karga niya. Hindi kagaya nung walang karga, walang alam, pag pinasukan yun, simple lang. Oo. Mahihilo lang yun eh. Mawawalan lang siya ng basta ng malay tapos papasok na yung espiritu eh. Hindi kagaya nung may karga, lumalaban kasi yung taglay niya. Kaya ganon. Oo. Pagka ganon nakita yung mga idol na kaya hirap yung parang nagpapapalag yun, lumalaban yung taglay niya eh. Suportahan mo na. Oo, suportahan mo na agad, hipa mo na agad sa ulo ng malakas-lakas para yung dati niyang taglay lumakas din. Wag madaig nung gustong pumasok. O kaya tapikin mo na ng 3 beses sa balikat para tuluyang lumayas. Ganun lang mga idol. Ito, napagkukwentuhan lang naman natin dahil kasi napapanahon ngayon nang malapit na ang tinatawag na yun nga, yung Halloween. Ganyan ang kwentuhan natin bilang mga vlogger. Tapos tuloy natin yung napagkwentuhan natin nung nakaraan tungkol sa mga yung portal, yung vortex. Oh. Nabanggit ko na sa inyo mga idol, yung vortex kahit saang lugar meron yan. O kasi halimbawa kagaya dito, ito develop na to. Mabahay na, maraming tao. Nung araw itong lugar na to, sabi nila masukal, matalahib, bundok-bundukin. Dinevelop to ng Ayala developer. Pinoldoser, yan, ginawang parang isang barangay. Pero nung araw, masukal to. Kaya dito sa lugar na to may vortex. Dahil ang vortex kasi, halimbawa, dito sa lugar na to, kung saan may vortex, i-develop man yung lugar na yan, hindi mawawala yung vortex, nandiyan pa rin yan. Oo. Malas nga lang, kapag halimbawa, nasakop ng bahay mo, yung vortex, ayun, ang peligroso. Anumang oras, may lalabas at lalabas dyan galing sa kabilang mundo. At may papasok. At yun, mapanganib sa mga nakatira. Alam mo kung bakit? Kasi, nabanggit ko na nga kapag yan may dumaan dyan, at may nakakita sa mga kasama nyo sa bahay. Kasi, nabanggit ko na, yung pinagdaanan yan, umaalon eh. O parang umaalon yung pader, kung sa pader man, o sa dingding. Pag may lumapit doon sa parang umaalon na yon, lalo't na pagtiyempong pasara yun, baka mahigop siya nun. Oo, kasi yung vortex, kahit saan yan kahit i-develop yung lugar na yan, yung vortex hindi na mawawala yan dyan, andyan na yan. Oo, lagusan na nila yan Walang pwedeng magsara niyan at walang pwedeng mag-alis niyan. Sila lang. Yung bayaw ko manggagamot, sinasabi nga niya pasabugin ko man yung vortex na yan Kasi ang vortex, ang makakapag-ano lang yan, yung mga malalakas na engkanto. Abay sandali po O yan idol. Kaya na kung medyo nauntol tayo ng konti dahil medyo may kinausap akong tao, ito tayo ngayon ulit. Tuloy na natin ang ating kwentuhan tungkol sa ating mga napag-usapan. Malapit na rin namang matapos ang ating paksa. Tapusin natin ito ng maayos. Di ba tama mga idol? Yung nabanggit ko na nga, tungkol sa mga vortex na yan, ang vortex kahit saan. Kaya
pag nakakita kayo ng isang lugar, saan man kayo pumunta, nakakita kayo ng isang lugar na parang umaalon, na parang nagwiwigil, palatandaan niya na may portal dyan. Oo. Kasi nga, yung portal kahit saan yan eh. Kaya nga yung sinasabi ng iba na hinahanap nila yung portal papuntang Biringan. Wala pong Biringan, pero portal marami. Opo, totoo po yung sinasabi ko. Kasi mismo yung manggagamot na sinasabi, kinukwento ko sa inyo, siya mismo sinasabi niya, walang Biringan. Kasi kung Biringan ang hanapin mo, kung gaano karami ang portal, ganon din ang Biringan na mapupuntahan mo. Ah, diba? Tama. At yung mismong kasama namin may third eye, sinasabi niya, wala yung Biringan. Kasi siya, kahit hindi siya nakakapasok sa loob ng isang portal, kapag yan nakabukas at sinipat niya yung buong loob, nakikita niya yun kung ano nasa loob nun. At the same time, sabi nga niya, kahit sarado yan, makikita ko yung loob niyan. Oo. Yung nga sabi niya, kapag ikaw sabi niya may third eye, walang malilihim sa'yo. Kaya sabi niya, yung mga engkanto na yan, yung mga ano niyan, walang maililihim sa akin yan. At pag meron ka palang third eye, pinangingilagan ka rin ng mga yan. Kaya sabi nga niya sa akin, hindi ako manggagamot, hindi ako ano, pero ilag sa akin yung mga yan. Kasi, wala silang mapagtataguan sa akin eh. At yung palang mga may third eye, may likas na power yan. Oo. Hindi na kailangan gumamit ng kung ano-anong ispreketik. Dahil yung palang mismong third eye niya, may power yun. Oo. At ang power pala ng mga may third eye, na nasa isip, nasa mata. Oo. Kaya pala nung meron kaming minsan ginamot, nandiyan dyan yung kasama naming may third eye, ang sabi niya, puporma ka pa. Hindi ka naman pwedeng pumorma. Takot na takot nga daw sa kanya eh. Sabi niya, pag ako pa nabuisit, sabi niya, akong bibira sa'yo. Isipin mo yun ha, hindi manggagamot yun. Ganoon, sabi nga niya, once na may third eye ka, nandyan na yung kasama na yung power doon. Isipin mo nga, tayong ordinaryong tao, kahit may taglay ka, makikita mo ba yung portal? Marami nang naghanap ng portal, wala nakakita. Totoo yan. Ano? Abangan nyo pa yung mga susunod nating kwentuhan. Pasamantala ako magpapaalam sa inyo dahil dumating ng tamang sandali upang tayo mag-iwalay. At kung may mga gusto kayong itanong at malaman, kaya basta natin pinag-uusapan, ilagay nyo lang dyan sa comment section. At ang mga susunod natin mga video ay sasagutin natin yan.